Si Ryan Katigbak, 27 years old po siya, Idol Rafi. And siya po ay isang OFW, nandito po siya ngayon sa Pinas. At nirereklamo po niya ang ipon niyang pera para sana sa future at pagpapakasal po nila ng kanyang girlfriend. Pero nilimas daw po, Idol, ni GF 1.8. lahat ng ipon niya na walang paalam sa kanya. Bali, tama po kayo, Idol, nakuha sa kanya is 1.8 million pesos. Sir Ryan, Magandang hapon po, sir. nasaan po kayo ngayon, Sir Ryan? Nandito po ako sa bahay po sa Lemery, Batangas, sa bahay po. Nakabalik na po kayo ng Pilipinas. Opo, noong July po ako umuwi, 2020 po. Sir, ang laki nito, 1.8 million. Opo. Paano po dumating sa ganong kalaking halaga? Nag-apply po ako sa Metrobank po, binigay ko sa kanya, subalit kasintahan ko siya, nagtiwala po ako na mag-iipon kami dalawa. Yun po, kada ko po nung sahod, pinapatak ko po sa kanya sa Metrobank ko po. So, ibig sabihin, regular ka nagpapadala sa kanya ng pera? Opo. Bakit ka nagpapadala ng pera sa kanya ng regular? Dahil po para sa future po namin na pampakasal po, kaya po lagi po ako nag-iipon doon. So, gaano katagal po kayo nagpapadala at magkano po yung pinapadala nyo tuwing, linggo-linggo? Buwan-buwan po. Magkano po pinapadala nyo buwan-buwan? 100 po buwan-buwan. Dahil kada sahod ko po, malaki po sahod ko sa Korea sa magulang ko po, bali po 30. 100,000 kada buwan? Ang laki Opo. ho. Hanggang sa umabot sa 1.8. Opo, sir. Ano nangyari ngayon sa inyong dalawa ni Christine May Cortigera? Nangyari po yung nagkahiwalay na po kami bali po dahil nalaman ko po nung August, wala na po, waldas na po yung pera ko. Inuha ko sa kanya yung Metrobank, wala na pong laman. Bakit niya po winaldas? Hindi ko po alam dahil ang alam ko po nung naghiwalay po kami na lagi pong hatid sundo yung lalaki niya, yun po yung yung kinakasama niyang lalaki. May lalaki siya. Opo, sir. Christine May. Yes po. Ito po yung mga netizen na nagkakandarapan na mag-type na gold digger daw po kayo, madam. Alibali po, hindi ko po lalaki po yung driver. Bali, nabiktima lang din po ako, Idol, na binudol-budol po ako kung naniniwala po ba kayo dun po sa mga term na ngayon sa gayuma po. Bali, ganun po, na umuwi po ako sa bahay. Halos wala po ako sa sarili ko po. Pinagamot pa po ako ng magulang ko po. Every month, nabubudol-budol po kayo? Bali po, ang ginagawa po niya sa akin, inuurasyonan na po ko ng inuurasyonan, tapos ini-sprayan niya po ako. Tapos, Ano po in-spray sa inyo, ma'am? Pag parang nag-aano po siya, sinasabi po nung driver na nagdi-disinfect po siya sa sasakyan, tapos mawawalan na lang po kami, aantukin niya lang po ko, tapos maalala ko po, bigay lang po ako ng bigay po ng pera sa kanya. So, ibig sabihin, buwan-buwan, tuwing magbigay sa iyo ng 100,000 si Ryan, nabubudol-budol ka nitong driver. Yes po, dahil po lagi ko po siya kasama, dahil naging driver ko po siya, naging service ko po siya sa pagpasok po. Halos kalimot po yung ginawa po sa akin po. So, ilang beses niya kayo binudol-budol? Maraming beses po, gayuma po yung ginawa po niya sa akin. Gayuma. Ang alam ko, gayuma is ma-in love ka. Hindi yung, iba yung gayuma, iba kasi yung hypnotize ka para bigay mo yung pera mo. Lang po ka ng bigay po. Mr. Magnay, Sir po, binabaligtad po ako niyan, sir. kayo ba yung driver na sinasabi niya na nagbudol-budol sa kanya? Sige po. Yan po, nagbabayad po sa akin po ng utang po yun, sir. Hindi, Okay. ba't di bubudol ko po yan, lagi nga po yan napunta sa Antipolo, may mga babae, tapos doon natutulog. Doon ko lang po doon lang po natutulog lagi. Sandali lang, tawagan nga natin ulit si Mr. Magnay, Odette. Ma'am Christine, Po, sir. ikaw raw nang budol-budol kay Rodrigo. Hinahatid ka lang daw niya sa Antipolo ba yun? Nakakatid po niya ako, sir, kasi nagpapa-incheck po ako dun sa kaibigan ko pong nurse ng vitamin C po. Pero yun pong ginagawa niya sa akin, ang term niya po is pabali-pabali, ma'am. Tapos yung pera po, bigay na lang po ako ng bigay po sa kanya. Alos mo, nawawala na po ako sa sarili ko. Ano pong dinidikta niya. Kung baga, nag-orasyon-orasyon sa'yo at ngayon, sunod-sunuran ka na lang. Tapos halos po, nandito na po ako sa amin, nakarating na po ako. Sinontak po siya ng family ko kasi may naiwanan po akong gamit sa kanya, hindi po naibigay. Ang dami pa po niyang hinihingi na pera po sa amin. Pero madam, without consulting Attorney Garrett, Yes, opo. ako na mismo nagsasabi sa inyo Opo. na kapag yan po'y gagamitin yung depensa sa korte, Opo. na kayo'y nagayuma, kaya yung pera ni Mr. Ryan Katigbak na ipinagkatiwala sa iyo ay naubos mo, winaldas mo, hindi po maniniwala yung judge. Opo, sir. Dahil naglapit Hindi po na maniniwala kami yung piskal. Opo, naglapit na nga din po kami sa mga NBI po, sa mga pulis Correct. po. Kung saan po. Maglapit ka sa NBI, FBI, CIA, hindi Opo. maniniwala. Opo. Alam mo kung sino maniniwala? Ikaw maniniwala doon. Pasensya na po, ma'am. Opo, okay lang po, sir. Sir Rodrigo, Laki po ko yun, sir. ikaw raw nang budol-budol sa kanya.
Hindi po Naalala ko lang yung boyfriend niya na sinundo namin sa airport. Yan po. O, tapos? Hindi kasama po kami taga Dole, nilabas po namin yan. Oh. So, yun lang po. Tapos, Hindi kasi sinasabi niya, Mr. Magnay, every month daw, iniorasyonan mo siya, ginagayuma mo siya, tapos ngayon sinusuruan na daw siya sa'yo at binibigay niya yung pagkakatid ko po 100,000 sa kanya, buwan. nauwi na po ako. Wala pong katotohanan niya. Marami po akong testigo po. Ay, Sir Rafi. Marami po akong testigo. Dadalhin ko po lahat yan. Gusto niyo po. Lahat po, pati conversation, nandito dito po. Lahat yung sinabi niyo sa boyfriend yan. Ah, may mga ebidensya ka. Ano yung mga ebidensya mo, halimbawa, sir? Yung mga, yung halimbawa po na sabi po sa akin, yun, ikot-ikot lang daw para bumaba lang kasi kukuha po ng pera yan. Ang alam ko, wala ng perang nagmura nga po yung lalaki sa kanya pagbaba ng bando sa gentry sa Palapala. Sino yung lalaki? Sinali po, Anong pangalan ng sinali lalaki? po yung babae niyan. Yung boyfriend po, hindi ko na po matanda pa nga pangalan yan. Pero marami po akong kasama kakilala yan. Yung babae po. Christine, gusto mong kausapin si Rodrigo? Ito, usap kayo Sige ni po. Rodrigo. Sige. Kuya, tinuring kita ng mabait. Ang laki ng patungo sa'yo. Binabalik Eh, grabe naman ang ginawa mo sa akin. Yung boyfriend mo, di ba? Halos Ba't ako kukunin pinaperahan ka? Paano na ka ako, makukuha ganyan ka ka ba? yan? Nagluluka-lukaan ka lang kasi. Hindi ako Dadalhin ko nagluluka-lukahan. lahat ng kasama. Sasabihin ko isasama ko. Marami kang chat sa akin. Bigay, tapos nagte-text ka pa, nanghihingi ka pa ng pera sa pamilya ko. Ang dami mo sinasabi ng mga kinuha ko motor na hulugan, akong wala hinihingi. kamay. Yung bayad lang, yung mga kulang mo sa arkila. Yun lang kailangan ko. Nawala na ako ng sasakyan. Gawa mo. Nakuha mo. Ano, sobra-sobra. Wala kinukuha sa'yo. Ang galing mo. Tapos ang dami mo sinasabi na kwento na hindi naman totoo. Na sinisiraan Pati mo nga pa yung sa sa mga atin, ibang pati tao. ako iniimbestiga ang Balik gawa mo mo. Ako nagdudusa ng ginawa mo. Ang drama mo talaga, ano? Tignan ko, dadalhin ko lahat ng testigo sa'yo. Mapapaya ka talaga, Hindi. makakulit ka. Kung dudusa ka. Hindi ko hahayaan na kung sisirain mo yung pagkatao ko. sa akin. Pati yung aming dalawa ng boyfriend ko nawala. Dahil sa'yo. Dahil sa ginawa mo. Ang ginawa mo sa akin. Ang galing mo ang trap, ang galing mo. Marami kang conversation sa akin, wala kang lusot. Lahat ng sinasabi mo, lahat ng ginawa ko, utos mo. Ito lahat, akala mo, nabura ko lahat yung pinabubura mo, pati yung pinapapatay mo yung boyfriend mo. Nandito Lahat rin. yun, utos mo sa akin. Oo. Sabi mo, ito yung sabihin mo sa akin. Ito. Wala ko inuutos Wala. sa'yo. Pagkakatid kasi Okay, sandali natutulog po. Christine, umabot sa 1.8 million pesos Opo. ang... Hindi lang po, idol na... Sandali, ma'am. Ang perang nawaldas mo. Ang sinasabi ni Sir Ryan, 1.8 kasi 100,000 kada buwan pinapadala sa iyo. So, 1.8, i-divide mo yan by 100,000 equals to 18. So, 18 times ka na gayuma. Paulit-ulit. 18 beses. Sorry, Christina, pero parang hindi ka panipaniwala. Sir Ryan, gusto mo kausapin si Christine? Go ahead po, Sir Ryan. Usap kayong dalawa. Sabi ko po. Sige, usap kayong dalawa. Bakit ang pasbo ko sinulat mo ang pangalan mo? Hindi ko sinulat mo na para ikaw maka-withdraw ng pera ko? Tapos papatayin mo pa ako? Tayo. Ha? Nakuha mo na lahat, pati pinagpagurang ko 5 taon sa Korea. Di ka ba Alam ko nakukonsensya naman doon? kaya nga nahingi ako sa'yo ng patawad, di ko naman din alam dahil kung nasa katinuang isip ako ng mga panahon, hindi ko naman yung gagawin ganun. yan. Hindi wala yung ganung katinong pag-iisip. May pag-aaral ka, gamitin mo yan. Ano Ako yan? na nga yung bobo, ako na nga yung tanga, pero walang... Hindi ka tao, Matalino sabi sa mo. nabawal, tsaka sa Alam mo magayon. yan? Nag-aral ka pa naman. Anong magiging tingin sa'yo ng mga tao? Sitwasyon. Kung bihira ka. Pati pera ko, winaldas mo. Pinaghirap ka ng tao. Kahingi din ako ng tawad sa'yo na naggalaw ko yung pera mo, pero hindi lang yung pera mo yung papatawad yung ginagawa mo. Sobrang sakit ng ginawa mo sa akin. Hanggang ngayon nanggagalaiti pa rin ako sa'yo. Tagal na yan, 5 buwan na. O hindi ako nakatulong kay si Rafi. Di hanggang ngayon wala pa akong pera na tutulong sa akin ngayon. May netizen nagtanong, saan mo dinala yung pera, Christine, yung 1.8 mahigit? Kay Rodrigo po. Sa palagay mo, maniniwala si Ryan. Ryan, naniniwala ka kay Rodrigo na punta? Hindi po ako maniniwala dyan, sir, dahil sa kanya po lahat ang pera ko. Kasi may katunayan po ako. Ano po yung katunayan nyo, sir? Na winidraw po niya pera ko sa Metrobank po, online banking. Okay. Binigyan mo ba siya ng authority na mag-withdraw ng pera? Hindi ko po binigay, sir. Wala po akong binibigay na abiso sa kanya. Sinulat pa nga yung pangalan niya sa ilalim. Teka muna, ng paano pangalan. siya nakapag-withdraw kung wala ko siyang authorization coming from you?
Ano akong binibigay, sir? Dahil sa kanya lang po, ako lang po talaga makaka-withdraw nun eh. O, ba't siya, Ako lang- ba't siya pinayagan ng bangko na makapag-withdraw kung wala siyang Hindi ko po alam, sir. Dahil ako lang talaga single account lang po yun, sir eh. Christine, paano ka napag-withdraw ng pera Sa account ko po na video, ATM po. sa account mo? Yes po. Kaya naman pala, Sir Ryan, makakapag-withdraw nga talaga siya dahil account niya yung pinagdadala niyo ng pera. Sabi niya po niya, nakatime deposit po ang pera ko lahat-lahat. Nung dumating po ako, wala po, waldas na lahat. Christine, kaya mo ba ibalik pa para hindi ka na lang makasuhan? Bali po sir, ano po, nagpabarangay na din po sila, nagkausap-usap po. Hindi. Nakikip- Ibabalik mo o hindi? Paano? Paano mo ibabalik? Ibabalik naman po sir, nag-aantay lang po ako na magkaroon po ulit ng makapag-abroad ko, makapag-apply po sana ako ng trabaho kahit po dito. Mag-uunti-unti naman pong bigay. Nakapagbigay na din po kami ng pauna na 100,000, di pa lang po kami unang Sandali. makapagbigay. Attorney Garrett, Yes, Sir Rafi. etong si Mr. Ryan Katigbak, Yes, sir. nagpapadala ng pera sa account ni Christine na girlfriend niya rito. Kaya siya nagpapadala dahil yun ay iipunin pagdating nung time na sila'y magpapakasal at Yes, sir. magbubuo ng pamilya for their future. However, ang ginawa nitong si Christine na pinagkatiwalaan, pinadalhan ng 1.8 million halaga na pera ni Ryan from abroad, winaldas niya. Ang mangyayari po dito, Sir Rafi, makakasuhan po yung babae ng tinatawag nating large-scale estafa. Kailangan po natin tandaan, Sir Rafi, no, na nangyari po kasi dito, may purpose yung pera. Yun po ang important na factor dito. Very clear ang intention, pinadala ko yung pera na yan for our future wedding. Ayun naman, binetray po yung trust by misrepresenting na oo, magpapakasal tayo. Kaya may deceit, Sir Rafi. At dahil may deceit, may estafa tayo. Ang depensa naman ni Christine May, paano maging patas? Ginayuma raw siya paulit-ulit ng isang driver, kaya doon niya naibigay lahat ng pera. Tatanggapin ba yan ng judge? Baka hindi, Sir Rafi. I would hate to be the lawyer na magpe-present po ng depensa na yun, Sir Rafi. Papayag ka ba maging defense lawyer niya kung sakasakali? Pass na lang po siguro, Sir Rafi. Pass po tayo dyan, sir. Oh, kita mo? Hindi po, mahirap po i-defend yung gayuma kasi hindi po siya legally recognized na fact. So, mahirap po yun, sir. It will not stand. Oh, okay. So, ibig sabihin, hindi ono ng korte bilang depensa yung salitang gayuma. Yes, sir. Ganun po. Exactly, sir. Okay, sige. Ilang taon ba yung large-scale estafa? Yun ang problema natin, Sir Rafi. 12 to 20 ang large-scale estafa regarding 1.8 million pesos na nakuhang pera. Isang dekada hanggang 2 dekada. Yes, Sir Rafi. Salamat, Attorney Garrett. No problem. Ma'am Christine, Yes po. large-scale estafa, so 12 years up to 20 years yung pagkakakulong. Paano yan? Hindi ka na makakapag-abroad kasi pag sitampahan ka ng kaso, agad-agad ang gagawin namin, pupunta kami sa DOJ para yung DOJ mag-issue ng travel ban, hold departure order sa immigration, hindi ka na makakalabas. Opo sir. Ano, paano yan? Bali po, nagkausap na nga po sa barangay, nakikiusap naman po kami na magpabayad po kami ng paunti-unti po na halagang hanggang sa pinagbili po ng magulang ko yung tricycle po, tapos yung konting pera po, dinagdag po, nagbigay po sa kanila ng 100,000. Ngayon po ngayong sumunod, wala po talaga akong maibigay kasi kung di po kami magtinda, wala pa rin po talaga kami panggastos. Gawa po ng pandemic po, hindi po makalis yung ama ko po. Skip mo muna natin yung gayuma. Sige na, sabi nga nitong isang netizen, sabi mo sa pagong, yung sinasabi mong gayuma. Ma'am, honestly, saan napunta yung, please ma'am, parang awa mo na, saan po napunta yung 1.8? Yung sinabi ko po sir, yun na po yun. Yung kay Rodrigo po napunta po. Wala na talagang tawad. Wala po. Talaga po nung umuwi po ako, wala po ko sa sarili ko. Laman ng wallet ko, 5 piso po. Halos pera po na magulang ko, sarili ko pong pera, nakuha ko din po. Yung pera po na magulang ko na pinapaipon din sa akin sa account ko. Kasi nga, medyo matanda na din po sila. Sa akin po nila pinalagay na pangalan, wala din po. Pero ma'am, pag gagamitin mo yung salitang gayuma, sabi ni Atty. Garrett, hindi maniniwala yung judge. Yes po, kasi simula po nung Lalo't nangyari pag paulit-ulit. Opo. Gawa po na simula po ito nangyari. Hindi naman po din kami tumigil po ng paghahanap po nga po ng solusyon. Okay. Sir Rodrigo. Sakto po ulit, Sir Idol. Ang gusto ni Christine, ikaw raw makulong, wag siya. Kasi ikaw rin ang budol-budol. Paano yan? Wala naman po sa akin binibigay yun eh. Bali-bali nga lang po binibigay sa akin yun eh. Pagka nagbabayad sa akin, nag-a-advance po ako lagi. Teka muna, bakit mo hinatid-atid siya? Saan mo siya hinatid? At ano bang papel mo sa kanya? Ha?
Service po ako niya, pinakuha raw po ng RD Pawn Shop. Opo. RD Pawn Shop. So, ibig sabihin, itong si Christy nagtatrabaho sa RD Pawn Shop. Opo, manager daw po siya eh. Kaya pumayag po ako ang Arkilen. Pinangalan po yan. Okay. Madami pa nga pong balance niyan eh. Kaya ako po tinatawagan yun, di nasagot. Okay, ito, sabi ni Renz Lorenzo, area manager ng RD Pawn Shop, nag-resign nung July itong si Christine at hindi sinabi ang dahilan. Okay, ba't ka nag-resign, Christine, nung July? Nag-resign na po ako, gawa nga po na umuwi nga po yung boyfriend ko. Dapat nga po, dito na po ako magtatrabaho po sa malapit po sa amin para hindi na po ako malayo, para hindi po ako mahirapan. Ganito naman po yung nangyari, Idol. Okay. Sir Ryan, magdidemanda ho kayo? Opo, pag hindi po binalik yung pera ko, kasi wala po kami magastos dito eh. Yun po ang inaasa akong pera. Okay. Sige, tutulungan po namin kayo makapagsampa kayo ng Opo, kasong grand scale opo. stapa. Okay, Christine May, Yes po, sir. paano ito? Sasampa ng kaso siya. Gusto mong pakiusapan siya? Go ahead. Bigyan kita ng 5 minutes. Sige po. Bigay mo yung pera ko para matapos yung problema natin. Nakikiusap naman kami sa iyo, pati ng pamilya ko, na nagbabayad Hindi naman pwede kami. sa pakikiusap yan. Kasi Na kakatawa talaga kita. mag-unti-unti kami ng bayad sa iyo. Ay kami naghihirap na dito. Alam mo, nangungutang ng pamilya ko dito ng magulang ko. Alam ko naman na pinaghirapan mo yun eh. Alam ko naman din na para sa atin yun. Ang problema mo kung nagkaganito nga. Gamitin mo yung pag-aaral mo, utak mo, gamitin mo. Biktima lang din naman ako eh. Nakikiusap naman ako sa iyo. Kaya nga magulang kami, yung yan sa inyo. Sa tagal na ng panahon. Hindi kami makakapagbigay dahil wala pala talaga kami perang yun. Sasampahan talaga tayo ng kaso. Yun lang ang masasabi ko sa iyo, huwag kang umiyak ng ganyan. Hindi nakakaganda yan. Ibalik mo yung pera ko para matapos na yung problema natin Sabi naman nga. kami sa'yo ng pamilya ko na magbabayad naman kami. Mag-unti-unti kami. Halos limang taon, wala akong nagagamit dito sa bahay. Sa magulang ko, wala. Nung utang na kami dito, ibalik mo yung pera ko. Pati backpay ko, kinukuha mo. Halos Alam ko kinuha naman ko yung sa iyo, nawala sa sabay iyo kami. eh. Hindi lang din naman ikaw nawalan eh. Pati ako. Nawalan din ang pamilya ko. Mali ka nga din eh. Kasi hindi mo ginagamit yung utak mo. Ginamit mo sa kadimunyuhan mo. Mga kasuhan ka talaga. Yun ang sinasabi ko sa iyo kasi matagal na akong galit sa iyo eh. Alam mo yan? Yung pinapakita mong ugali mo, hindi kinagaganda ng mo. Dadaling ka sa masamang tao. Ganda sana ang buhay mo eh. Nagkaganyan ka lang. Ninamong ka ng pera. Alam mo yan? Ay, nagkaganti na lang ha. Hindi ko naman ginusto yung nangyari eh. Alam mo naman Wala ka naman nagagawa doon. Ibalik mo ang pera ko. Yun ang gusto ko lang sa'yo. Christine, nagsusugal ka ba? Hindi po, sir. Kasi napakalaking pera po yung 1.8 million. Ryan, sa tingin mo, saan dinala ni Christine yung 1.8 million mo, sir? Sir, yun po yung may tinatago kasi ba po nililipat yung pera ko sa ibang account po. Tapos may kinakasama po yung lalaki yan dahil nagsasama lang yung lagi yung dalawa. Nasa Cavite po. Oh, Cavite. okay. Oo. Yun E po. di, sampa Kaya po na natin ang kaso. Mukhang hindi kumbisido. Ma'am, si Ryan, paano ito? Talaga sir yan. Pag hindi binalik yung pera ko. Kasuhan na lang. Opo sir, wala po akong binibigay na pera. Hanggang ngayon kami, naghihirap na po kami dito eh. Nangungutang na po kami magulang ko ng pagkain dito. Wala na po makain. Eto, sabi ni Joey Boy, baka po nagsusugal siya. Sabi ni Princess May, si kuya ang naghirap, si ating nagpakasarap. Dito may boses sa mga netizen. Pwede kayong sumali dito sa usapin. Rodelia, Good afternoon po, sir. ma'am, kanina pa ako kayo nakamonitor. Ano po sa palagay kanina nyo sa pag-uusap nitong dalawa? Budol-budol po yung babae. Ang babae ang budol-budol. Opo, sir. Hindi ka naniniwala na siya ay na gayuma? Ay, hindi po, sir. Bakit? Kasi, sir, 1.8 million. Oh, Tapos, nabudol siya ng driver. oo, yun ang sinasabi niya eh. So hindi ka naniniwala. Ay, hindi po, sir. Yung babae po ang nambudol. Okay, salamat po, Ma'am Rodelia. Thank you rin po. Jamaila Ante. Yes po, sir. Hindi rin po ako naniniwala sa girl. Kasi, sir, if na budol-budol siya ng ilang beses, di sana nung una pa lang, tinigil niya na dun sa service niya dun sa driver, sir. Oh! Parang medyo naman, sir. Good point. Very smart. Oo nga naman. Sa umpisa pa lang, kung nabulo siya, wag na siya magbalik sa pangalawa. Bakit pa umabot na 18 times? Tama. Tawag po, Odette. Ang gagaling naman netizen pala natin. Salamat ha. Thank you. Oh, Ma'am Christine, hinahanapan kita ng kakampi. Baka kakot, may kakampi ka. Mga babae yung mga netizen na kinakausap namin. Mukhang nakadalawa. Sunod lang po kasi ako sa sinasabi niyo po. Sa maniwala sa mahindi, yun din po talaga nangyari po. Crisia Montes,
Yes po, Sir Rafi. Oh, naniniwala ka ba na nabudol-budol si Christine? Hindi po. Bakit? Kasi po, may tinatago po siya, pero pinaninindigan niya yung script niya. Oh. Baka hindi lang po malabas yung pinakatotoong reason kung bakit siya naubos yung pera. Ayo, may tinatago siya. Ayaw lang sabihin yung dahilan talaga. Okay, so in other words, hindi ka niniwala. Very good. Salamat, Krisha Montes. Ayan ha, wala ka na masabi, Ma'am Christine. Naghanap ako ng pwede Gayo po maniwala po sa'yo. ginawa sa akin po, hindi lang po simpleng budol-budol, gayuma po. May naniniwala ba ng gayuma dyan na itong si Christine May ay nagayuma, kaya yung 1.8 million Nawala. ay nawala at naibigay niya kay Rodrigo Magnay na driver niya sa service. Kasi kapag may naniwala po sa inyo, Ma'am Christine, baka hindi na ako tutulong kay Ryan. Hindi nga. Pag halimbawa, makakuha ka ng kahit man ng 3 kakampi, mag-iidadalawang isip pala ako, sabihin ko, mukhang si Ryan. Sabi ng mga netizen. Kasi itong tinatawag na natin netizen power. Ayun na, Ito. Idol. Reynante Matubay, sir. Yes po, sir. Naniniwala ka bang na nagayuma si Christine ni Rodrigo Magnay na driver kaya yung 1.8 ni Ryan ay nawaldas? Ay, hindi po, sir. Kanina pa ko tumitingin sa kanya, paiyak-iyak pa. Wala namang luha po. At saka yung gayuma, sir, hindi naman sila mag-boyfriend nila ni Mr. Rodrigo po. Bakit po sabihin yung gayuma? Oh, Hindi naman sila, ano? tama. Sir Idol, thank you. Bisaya din po ako. Oh, dagang salamat po, Sir Reynante. Dagang salamat. Okay. Sir Reynan, Yes, sir. Good afternoon po. gayuma, naniniwala ka na nagayuma Ay, itong si Christine ni Rodrigo Magnay? Hindi po, sir. Malabo po, malabo. Bakit? Kasi sir, pag budol-budol po, sir, pag nambudol ka, hindi ka na po magpapakita uli. Takas na po agad yan. Ano yan scheme na yan, sir. Ikaw nambudol ka. Alam na yung diskarte mo, uulitin po pa ba sa ibang tao. Pag budol, sir, layas agad yan. Kaya di po ako naniniwala. Oh, galing. Napakagaling mo. Ibig sabihin, tama nga naman. Itong kunyari nang si Rodrigo ay nambudol kay Christine, once lang niya gagawin yon, tatakas na yan. Hindi yung paulit-ulit niya 18 times kasi matatakot na. Tama itong si Reynan. Ang galing. Reynan, balasbas. Thank you po. Maraming salamat. Sir, thank you po, thank you po. Pasensya na, Christine. Wala talagang gusto maniwala sa'yo. Tuloy ang kaso. Sir Ryan, kaso. Tutulong ako. Opo. Ha? Kakasuhan talaga po, opo. Okay. Kakasuhan na po kasi hindi po binabalik yung pera ko eh. Okay, Kasi tama sige. naman po yung sinasabi ng mga netizen eh. Ma'am, Christine, ayan naghanap ako ng kakampi mo, wala. Kasuhan ka na lang, makulong ka na lang po, madam. Okay? Hindi, ganito madam. Pagbigyan kita, ano ba ngayon? Tuesday. Ngayon po ay Tuesday, Idol. Pagdating ng Biyernes, hindi niyo po nasoli ng buo yung pera or kahit man lang siguro kalahati. Okay ba sa'yo, Sir Ryan? As a sign of Basta goodwill. po may balik po. Opo, yung Oh. kalate, masaya na po ako dun. Hindi. Ang ibig wala po- sabihin, Christine, mag-produce ka man ng kahit 500,000. Tama ba, Sir Ryan? As a sign of goodwill, tapos installment na yung balanse na Opo. 800. Tama? Kasi wala po talaga kaming Hindi, 900. So 500 Opo. down and then 900 Opo. installment. By Friday, kung di ka makapag-produce ng 500, kaso na. Okay, sir? Opo. Okay, sir? Opo. Okay, po ma'am? yan, sir. Sige. Opo. Ganun na naman po. Mag-produce ka hanggang Friday ng 500 down payment, Ma'am Christine, and then yung 900 installment. Kapag hindi, kasuhan na. Salamat po, Sir Ryan. Opo, sir. Ito, may, Yan, may maganda po nagtatanong yan. lang po, Ma'am Christine, pasensya na. Tanong ni Sheehan, user ka raw ba? Addict ka raw ba? Addict ka? Hindi po sir, wala po akong bisyo po, daka hindi po din ako nagsusugal po ng kahit ano po. Hindi, tinatanong lang po kasi ni Apo. Shezahan, you girl user, saan napunta ang pera? Binili mo ba ng drugs? Sabi naman po ni Joey Boy, baka po nagsusugal siya, idol. So, hindi kayo nagsusugal. Ayan, sinagot nyo na. Sige, hanggang Friday, babalikan natin. Surat mo, Sherry, Friday. Pag hindi, kaso na by Monday, okay? Idol, meron na po tayong 18.7 million subscribers sa YouTube channel ni Idol Thank you po. Rafi. Thank you. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, make sure po na pindutin niyo po yung bell button, select niyo po yung all para lagi po kayong nabibigyan ng notifications, mga bagong videos po ng Rafi Tulfo in Action YouTube channel. Robust. Have a fun and exciting experience with your wife. Robust Extreme. Enjoy an intimate and lasting experience with your wife. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust at Robust Extreme ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.